starting methods. So first, alamin muna natin yung mga conditions, no, for starting a motor, no? The motor behavior. So the motor starting principle. Okay, so at starting condition, Pag sinabing at starting condition, once na-close mo yung switch, yung push button, pinindot mo, may kuryenteng dadaloy dun sa motor natin. No? So, let's say, this is your motor. Huh? So, there is a large starting current. So, that is known as your inrush current. So, yung starting current ng motor natin, class, so that is ranging from 5 to 8 times of the full load ampere. Meaning, kung ano yung rated current ng motor natin. So, or 4 to 9 times of the full load amperes. So, try to imagine, let's say if we have, for example, we have 100 ampere. Ito yung kanyang full load ampere. From 800 to 900 amperes po ang ating kuryente. Ano po? So, ganun yan kataas. So, kung i-graph natin siya, no? So, kung i-graph po natin siya, ang kuryente, biglang aakyat yung kuryente. No? Tataas yung kuryente natin. So, this is your starting current of the motor. So, this is your full load amperes. No? May mga motor starters tayong tinatawag. So, ang principle ng motor starter, no? Ano ba trabaho niya? What is the function of the motor starter? That is to reduce your starting current. Because the high starting current or inrush current, this may damage your motor winding. Pwedeng masunog yung motor mo, yung winding ng motor mo. No? Pwede rin yung wire natin dito mag-init dahil mataas yung starting current. No? So, ganun po yan. So, at starting condition, your starting current, no? Our starting current is directly proportional to the starting voltage. Ibig sabihin, pag mas mataas yung voltaheng in-impress mo dun sa motor mo, mas mataas yung inrush current niya. No? At the same time, the torque is directly proportional to the square of the voltage. Since the voltage is proportional to the current, that is also proportional to the square of the current. No? That is at starting condition. Okay? Proportional po yan. At starting condition. Sabi nung estudyante, sir, bakit sa PEC? Ang nakita ko dun sa table, bawa, meron tayong 1 horsepower na motor at 115 volts. This is at 230 volts. So, the 1 horsepower motor at 230 volts is 8 ampere. This is indicated in the Philippine Electrical Code. Yung pinakita ko sa inyo dun sa first day natin, no? From the PEC. The lower the voltage, this will become 16 amps. How is this? Akala ko ba, sir, the current is directly proportional to the voltage? Yes, that's true. But that is just during the starting condition. And this is during the running condition. Ano ibig sabihin, sir, ng running condition? Pag sinabing running condition, yung continuous running ng motor natin. No? Yung normal operation na ng motor natin. Pag sinabi natin starting condition, yung pag pinindot mo yung push button, yung unang kuryenteng dadaloy sa circuito, ito na po yun. Okay? Nakuha po ba? So, ganun po kataas yung kuryente na yan. And that may damage your equipment, no? Your motor. Bakit, sir? Kasi, kung meron ka ditong circuit breaker, tapos meron kang overload relay dito, tapos meron kang motor dito. Pag sinize up mo yung wire na to, that is 1.25. No? Gaya nung seminar natin nung first day, diba? Times the full load ampere. No, ito, depende kasi sa safety factor. No? Ito, dinedesign namin ito. And one multiplier of the overload relay is also 1.25. Hindi parate, isa lang yan sa example. Okay? So maraming kasukasuan. Alam niyo yung kasukasuan, maraming mga paligoy-ligoy yan.
May lalim dyan. No? Depende sa mga rating, may mga conditions na sinusunod po dyan. So, ganoon din dito, pag circuit breaker, 2.5 times the full load ampere. So, ibig sabihin, yung 2.5, hindi parating 2.5 yan. Pagka fuse ang gamit mo, 3 ang multiplier mo. Ha? So, kung i-imagine mo, halimbawa, 3. O, sige, pinakamalaki multiplier, 3, no? 3 times kung 100 ampere ang motor mo, so 300 amperes lang. Kung may imagine mo, kung yung in-rush current ay 800 to 900, kaya minsan may mga breaker, biglang nagtitrip na lang pag in-start mo. Tanungin yung mga electrician natin. No? Bumibitaw ka agad. No? Mali kasi ang setting, kino-coordinate yan properly. No? So, yung ating breaker, yung conductor, yung motor natin, no, kino-configure yan. No? So, kino-coordinate properly yung mga yan. So, punta tayo dito sa full voltage starting. So, yan yung una natin i-connect mamaya. No? So, kung gusto nyo mag-actual training mamaya. So, across the line starter is also known as the full voltage starter. So, ito yung manual motor starter natin. Ito yung full voltage starter. Ito, mas mag-focus tayo dito kasi ito ang pinakamahalaga pag magkoconnect ka ng circuito. Okay? So, ito po yung plate number 1 na pinapagawa ko. Ito yung unang circuit. This is the across the line. Tingnan nga natin po yung circuit. May tanong po ako sa inyo. Meron na bang energized dito sa circuit na to? Tingnan mo pa lang siya. Sino ang energized dyan? Sino po ang energized dyan? O wala? Yes, very good. Yung idle po ay energized. Sir, anong ibig sabihin ng idle? Pag sinabing idle, no? Pag sinabing idle, useless o wala lang, hindi umaandar yung motor mo. Hindi siya umaandar, naka-stop siya. Kung nasa planta ka, ito yung monitoring station, yung motor mo malayo pa. 100 feet or more than 100 feet away from the monitoring station. So makikita mo po doon na, halimbawa kulay pula, no? Ibig sabihin, yung motor mo ay hindi umaandar. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa malayo yung location ng motor mo. Nakuha po ba? Okay? Kung malawak masyado yung planta nyo. Doon lang sa control station or monitoring station nyo doon sa planta. Bisa naka-miniature bus pa yan eh. No? Makikita mo doon na naka-miniature diagram pa siya. So, eto siya ngayon. No? Naka-energize na ito. Bakit, sir? Kasi, from line 1, dadaloy dito, ayan, energize na ngayon yung idle. Ngayon, ganito, makinig mabuti ha. So, i-energize natin yung circuit. Paano? Pindutin natin yung start button. Ito yung start button ha. Pak! Oh. Etong PowerPoint na to, may kopya nito na hard copy doon sa handout namin. Gusto nyo bumili. Kung ayaw nyo umattend. Pero libre na yun kung ma-attend kayo mamaya ng training. So, eto, pero kung wala naman, may handouts tayo lang. Pwede kayong magkaroon ng hard copy. So, eto yung start. Pag pinindot natin yung start push button, at tignan nyo po ha, hindi ko lang masulatan eh. No? Hindi ko lang masusulatan ito eh. So, eto ha, pag pinindot mo to, ano mangyayari? Dadaloy ang kuryente dito. Okay? Dadaloy ba rito? May dadaloy ba rito? Wala. Wala. Kasi ano to? Open. So, dadaloy niya yan dito. May energize yung holding coil. Diba? Okay, at the same time, pati yung brand lamp may energize. No? Halimbawa, kulay green. Nakita mo, uy, kulay green. Ibig sabihin ng kulay green na, na bumbilya, na pilot light, umaandar yung motor mo. Tignan mo ha. Pag na-energize mo yung C, ano mangyayari kay 11 and 12 dito? Mag-open. Patay ngayon to. Kasi kanina, initially, bukas to eh. Tama, naka-on to. Ngayon, ano na siya? Off na siya. Kasi na-energize mo na yung holding coil C. Nakuha mo ba? Ayan ha, medyo binabagalan ko para well explain. Masundan ninyo mabuti. So, papunta na, pabalik na po doon. Di ba? Na-energize mo itong holding coil C. May energize din yung brand lamp. Pag na-energize mo yung holding coil C, itong kanyang main contact will become closed. Okay? So, dadaloy ngayon po ang kuryente energizing your 3-phase motor. Okay? So, ganun lang po. Umaandar siya. Nahulog yung lalaki. 400 pounds. Wala doon sa taas. Doon, may conveyor. Bumagsak kayo yung lalaki dito. Nakit ang bigat na wala. O, wala na dyan.
Buntis. Yeah, ang laki ng dyan ng lalaki, no? 400 pounds. Overload ngayon yung motor natin dito sa conveyor. Yeah? Overload ngayon yan. Ano mangyayari? Yung overload o yung heater element natin, ito ay normally closed, ay magiging open. At the same time, this 95 and 96 will become open. Open to. Ito ay mag-close. Siyempre, pag bumukas tong 95 and 96, de-energize na tong holding coil C mo. Automatic mag-o-open na yon, babalik sa original position. No? Diba? Nag-open na to, de-energize to. At the same time, ito ay mag-close. Kaya dadalo yung kuryente dito. Ayan, no? May-energize mo ngayon yung fault lamp. Na? So, basta makita mo tong fault lamp na to, halimbawa, kulay red na nag-blink, ibig sabihin, yung motor mo doon, 100 meters away, overloaded. Alam mo, may na-overload yan. Okay? So, yun ang basic operation nitong across the line. Okay? Nag-gets po ba? So, ang full voltage mo, usually 600 volts and below motors po ginagamit lang yan. Na full voltage starter. Two-station motor control is just like the full voltage. Wala pong pinag-iba. The only difference is that, so we have two on-off push button. No? Okay? Kasi sa isang push button, di ba, sa isang lalagyan, meron tayong on. Meron tayong on dito at meron tayong off push button. Again. Pag sinabing on push button, siya yung start. Pag sinabing off, siya naman yung stop. Diba? So, ganun po yan. Alam nyo, imagine nyo lang ang three-way switch. Yun na po ito. Ano yung sabihin ng three-way switch? No? Motor. Diba? Papaandarin mo to. Pwede mong i-on dito yung motor, pwede mong patayin dito yung motor. Na? O kaya, dito mo in-on yung motor, pwede mong patayin dito yung motor. Parang three-way switch operation lang. Naalala niyo yung building wiring namin. So, ganun lang po siya. No? So, pwede ka mag-start-stop dito, pwede ka rin mag-start-stop ng motor mo rito. You can control the lamp into two different location. So, ganun po. So, eto siya ngayon. Full voltage operation din po siya. So, ito yung station 1 natin na stop. Ito yung station 1 na start. Station 2 na stop. Station 2 na start. So, ito po. Full voltage operation din po yan. No? So, pag pinindot natin to, dadalo yung kuryente rito, may energize si C, mag-close to, aandar na yung motor natin. Okay? So, it's either ito pindutin mo sa station 1 or sa station 2, ganun din. Pindutin mo sa station 2. Pa. So, may energize dito, di ba? Dadali dito, energize to, mag-close. So, pwede. Na? You can start and stop into two different locations. So, punta naman tayo sa forward reverse. Ito maganda. So, forward reverse. How to reverse the direction of rotation of a three-phase motor, sabi sa RME at saka sa RTE board exam. So, paano ko raw i-interchange? I-reverse. So, halimbawa, ito si three-phase motor. Ang usual na ikot niya, clockwise. No? So, ito yung three-phase supply mo. Yan. So, meron tayong tatlong terminals. Halimbawa, terminal 1, terminal 2, terminal 3. So, this is your phase A, phase B, and phase C in your three-phase supply, di ba? So, we have here, diba? So, ito siya, no? Di ba? Pag three-phase supply, no? Una muna dadaloy si A, si B, at si C. Ito muna si A. Yan, si A. Yan. Tapos, sino naman ang dadaloy naman? Si B naman. Let's say, may kuryente rito. Di ba? Ganyan. Ito si IA. Ito naman si IB. Ito naman si IC. Di ba? Ito. A na lang. Pag sinabing A, IA. Ha? Ganun. Pag B, IB, ano? So, ito siya. After 120 electrical degrees, dadaloy naman si B. Di ba? Ito naman si B. After another 120 electrical degrees, sino naman dadaloy? Si C naman. Ibig sabihin,
meron ka tinatawag na phase sequence, no? Merong sequence, no? The order in which the current and the voltage comes to their respective values. And that is your phase difference. So this is your phase C. Okay, A muna daloy. Okay, after 120 degrees, the degrees is a unit of time. Remember that. No? Yung degrees, unit of time po yun. So, ito po siya, dadali mo na si A after 120, ito kasi 90 degrees to, di ba? Kasi yung sa AC circuit natin, ito, 360 to, tama ba? Yung kalahati, 180. Yung 1/4, 90 degrees. So, kung 120, somewhere here, yung 120 degrees. So, ito ngayon yun. No? So, dadali mo na si A, tapos si B, tapos si C. So, that is usually what we call the positive phase sequence. No? Positive phase sequence ang tawag dyan. No? Positive phase sequence. Ibig sabihin, dadaloy mo na si A, tapos si B, tapos si C. No? Yan. So, positive phase sequence. Tingnan nyo yung vector diagram. May papakita ko sa inyo yung vector diagram. Ito muna si A. Okay? Tapos, ito naman si B. Tapos, ito naman si C. Yan. Ang phase displacement nila is 120 degrees. Di ba? So, mula rito hanggang dito, 120, 120, another 120. Kasi nga, 316 kabuuan eh. Okay? Makinig kayo, konti lang ang nakakaalam nito. No? Natutunan ko lang to, engineer na ako. Engineer na ako. Share ko sa inyo, di kung first year ka, di magaling ka lalo. Di ba? Pero first year pa lang, alam mo na to. O, di ba? So, eto yan. So, phase sequence niya, ABC. Paano mo ba i-interchange yung connection, yung rotation? No? Interchange any two of the three leads. Paano yun, sir? Madali lang, burahin mo lang dito. Ayan. So, paglilipatin mo, any two leads. It's either your AB, or your BC, or your CA. Pwede mong pag-ibahin yan. So, dito, ang iniba ko si A at B. Yan. Tandaan nyo, lahat ng three-phase motor may tinatawag na terminal 1, terminal 2, terminal 3. Kanina, tingnan nyo muna nung positive phase sequence tayo. Babalik ko lang. Ang daloy ng kuryente natin kanina, sino ang tumatama kay terminal 1? Si A. Terminal 2, sino tumatama? Si B. Terminal 3, sino tumatama? Si C. Diba? Ayan. Maliwanag naman. Diba? In-interchange ko na. Pagpapalitin ko. Yan. Kaya para bumaliktad yung elevator, mag-up and down siya, forward, reverse motor control. So, ayan. Ito na yung principle. So, nung binaliktad ko na siya, sino na ngayon yung tumatama kay terminal 1? Sino na? Si B. Tama? Kay terminal 2, sino na yung tumama? Si A. Okay, terminal 3, sino na yung tumama? Si C. C pa rin naman, hindi naman nabago, di ba? Si C. Ibig sabihin, na iba, di ba? Kanina, A, B, C eh. Tapos ngayon, naging B, A, C. So, paano yun? There's such a thing as, kung may positive, may negative phase sequence. Phase sequence. So, yung negative phase sequence natin, so, ito yung phasor, yung ating wave, no? Three-phase wave natin. So, ibig sabihin, ito, A, B, C. Ibig sabihin, si A muna, tapos si B, tapos si C. Ito naman, si B muna. Ang nangyari, nauna si B. Ito si B. Yan, B siya, kulay-pula, Tapos, sino kasunod? Si A. Si A naman. Ito naman si A. Yan. Siya. Makinig kayo, turo lang ito sa amin ng aming mentor na PAE.
Nag-attend ako sa ano niya. Hanggang ngayon, meron siyang training center. He is my idol in the field of electrical engineering. Iniidolo ko, hinahangaan ko yun. Ano na siya, paritiro na, siguro 75 years old na si sir. Wala 80 anyos. Meron siyang training center. Sino ba ka CSC dito? Baka nakilala nyo, na-meet nyo si Engineer Benigno Jimenez. He is a PEE. He has his own training center. Asian Power System Training Center. Nag-attend ako ng training niya, more than 100 hours. Kada Sabado, 8 to 5. Nandun kami. Nag-Saturday siya. Alam ko, Saturday siya tayo, o higit ko. So, matin kami doon. Alam niyo, mga estudyante niya, PEE, REE, RME. May PME pa nga kami kaklase nun, Professional Mechanical Engineer. So, ang estudyante niya, mga professional, kami, REE, doon lang kami, sa gilid lang kami. Tinuro niya sa amin to. Share ko sa inyo. Mahal ang bayad namin nun, ha? 40 hours training, 8,000. 40 hours training. Ha? Mahal bayad namin nun. Hindi naman, mga 5 yata or 6,000. Ha? Pero sulit naman. Solve ka naman talaga sa knowledge. No? He is a first placer in the Associate Electrical Engineer at saka sa PEE. Top 1. Kaya itong professor kung ubod ng yabang Porket PEE lang. You know, class, I'm the greatest. No? Sabi niya, you know, class, I'm the consultant of the consultants. You know, ang tindi. Lahat tayo PEE. Consultant tayo lahat. Pero ako ang consultant ninyo. Ganun yung prof ko Meron akong professor na ganun sa UE ng araw. Ang tindi ng tingin sa sarili. Sobrang taas yung tingin sa sarili. Sir, akala ko ba attend kayo ng convention na seminar? Ba't wala kayo, sir? Di kayo matin. Alam ko na yung topic. Di ba? Parang wala na ibang pinakamagaling kundi sarili niya. Ewan ko kung may nakilala kayong mga ganong engineer. Meron ba? Meron, wala? Lakas nyo nga, meron, wala? Yung sobrang taas yung tingin sa sarili, no? Bagay, may pagmamalaki naman yun, top 7 yun. Pero si Sir Jimenez kasi top 1 Pero pag nakita nyo siya sa personal, napaka-humble na engineer. Walang ka-ere-ere, kukoy pa. Nakasama kong tumawid sa kalye yun Nag-ano kami, ano ba tawag doon? Jaywalking kami. Ito na lang tayo, ang layo-layo pa. Masakit ang tuhod ko. Ayun ni sir. Sige sir. Malaya pa din sir. Jaywalking kami dalawa. So sabi ko, itong taong to, idolo ko to sa field ng electrical engineering. Kasi yun talaga ang totoong consultant of the consultant. Bakit ka mo? Lecturer na, consultant siya ng Shell, Caltex, Saudi Aramco, sa Saudi. Consultant siya ng JGC Philippines. Paano mo tatalunin yun? Tapos ang estudyante niya, consultant ng Pure Foods, consultant ng Caltex, consultant ng Shell, ng Nestle, Fortune Tobacco. Paano mo tatalunin yun? Yung mga estudyante. Yun talaga ang consultant of the consultant, the ultimate. Tapos sabihin naman ng prof ko, no, I'm the ultimate. Masamang ganyan sa tao masyado, no? Sobrang tingin sa di ba? Sobrang bilib sa... Yan. Wapo ko talaga. May mga ganang tao. Parang masyado may ganun yung lagi Facebook. Yung yung selfie, di ba? Wapo siya sarili. Feeling niya siya si Alden. Ito Sige. So, paano po ba yan? Sabi natin kanina. B muna, di ba? B muna. B tapos sino? Si A, di ba? Yan. Kasi kami sa powerhouse, hindi namin ginagawang puro naman lecture lang. Kasi di ba minsan naantok yung estudyante namin. Kaya nag-share lang kami ng konti, no? So, B tapos A, tapos ano naman? C naman, di ba? Dito. After another 120 degrees, so eto naman po siya. Ha? Ayan, ha? Hindi naman kami dito pag puro kwento, 1 hanggang 2 oras, puro kwento. Samantala yung review class, 3 hours lang. Tanong nyo 5th year. Yung mga nag-enroll doon. Tapos sir, pag yun ang teacher namin, 2 yun Hindi nila pwede tanggalin yung may-ari yun. 1-2 oras, puro kwentuhan. Puro kwentuhan.
3 oras lang yung ano nila, no? Yung allotted time nila, no? Tapos ang haba-haba ng kanilang ano, no? Ang haba ng kwento. O, tama na, baka makahaba pa. So, eto ha. So, dito, yung vector diagram natin, maiiba. So, eto siya. Mangyayari. So, eto yung A. Tapos, eto naman yung C. Eto naman yung B. Anong kahalagahan nitong vector diagram? At saka ito yung dahilan kaya babaliktad yung ikot. Paano sir bumabaliktad yung ikot? Kasi yung rotation ng motor, depende yun sa dating ng kuryente. Doon siya dependent. Yung proper sequencing ng daloy ng kuryente. Depende siya doon. Pag dumaloy muna si A, tapos si B, tapos si C, positive phase sequence yun, clockwise direction. Pag may naiba dyan, babaliktad ng ikot. Okay? So, tingnan mo to ha. Okay, so let's say this is A. I will draw a guideline here. So, ito yung guide natin. Halimbawa, ito yung A, ito yung B, ito yung C. Okay? So, ito yung marker ko ha. Ito siya. A, B, C. A, B, C. Papaikutin ko ha. Papaikutin ko. Ito yung reference line. Sino unang tatama sa reference line? Si A. Pangalawang tumama? Si B. Sinong pangatlong tumama? Yan. Sige, medyo mahirap lang. Bilis. Sino? Si C. Oh, ganyan din tinuro sa amin ni Sir Jimenez yun. Pati yun, nagaya ko ha. Nag-joke siya nun sa amin eh. Yan. So, A, B, C. Ulitin mo lang daw to, sabi niya sa amin. Alam niyo, may lumabas sa board exam na ganyan eh. REE pati RNE lumabas. Magkaibang year lang. No? 1 year lang ang difference. Sabi nga, the following are positive phase sequence except daw. Yan. So, meron mga ano yan eh. Meron siyang choices, di ba? A, B, C, D. Yan mga tanong sa board exam. A, B, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Yan. Ang mga sumusunod ay positive phase sequence maliban sa sakben, di ba? So, ganyan. So, eto daw, yung ABC, equal daw yan kay BCA. Equal din yan kay ABC, BCA, equal kay CAB. Yan. Pwede gawa naman tayo dito. Mag-rotate tayo dito. Ito yung reference line natin. Yung yan, yung kulay-pula, ano? So, ito si A, ito si C, ito si B. O, papaikutin ko ha. Sino unang tumama? A. Sino pangalawa? A. Si C. Sino pangatlo? B. C. B. Ha? Ano to? A, C, B. A, C, B. Ha? So, ibig sabihin, ito naging may na. So, eto, ACB, si ACB daw po, ACB, equal yan kay BAC, equal yan kay, ayan, CBA, no? Collective Bargaining Agreement. Paborito ng mga empleyado yan. Kasi tataas sweldo mo yan. So, kaya, makatanggal ka na. Ito ha, CBA. Ano sagot ngayon? CBA. Letter? D. Ayan yung sagot. Lumabas ito sa REE pati RME board exam. Bakit sir lumalabas yan? Both REE, RME. Eh, ang examiner, isa lang eh. Siya na rin ang nagbibigay ng board exam ng PE. Yung examiner natin, siya nagbibigay ng RME, REE, PE. Sila rin yan. Ha? So, yan yung dahilan, yung dating ng kuryente na iba. Kasi kanina ang una si A eh. Dito ang nauna sino? Si B. Tapos sumunod si A, nabaliktad. Tapos si C. Ha? Naging BAC. Ay, tama naman, di ba? Ito, ABC. So, pag naiba yung daloy ng kuryente na yan, pag naiba yan, automatic yan, tas, no? Iiba rin yung ikot. Magre-reverse siya. So, tingnan natin, ha?
Diba? Ito naging BAC. Asan yung BAC? Ayun. Dati siyang ABC, di ba? Which is the positive phase sequence, right? Ngayon, naging BAC. So, BAC is now the negative phase sequence, right? Pero bakit, sir? Kasi nga, A and B pinagpalit mo. Pagpalitin mo yung ano, pagpalitin natin si... So, si A, as is mo lang si A, ano? Ito, pagpalitin mo itong dalawa. Diba? Ayan yung pagpalitin mo. So, ano mangyayari ngayon? Sino tatama kay Terminal 1? Si A. Kay Terminal 2, sino tatama? Sino? Si C. Yan. A na to ha. Tapos naging C. Sino naman tumama dito? Si B. So, anong nangyari? A, ano? C, B. O, di ba? A, C, B. Kanina, ano? B, A, C. Ito siya. O, paano naman, sir? Ibahin ko yung A and C. Sila naman ang interchange ko. Tingnan natin. Ano mangyayari? So, ito po yan, ano? So, ito naman. Yan. Okay, so, sino po ang tumama dito? Sa ano? Sa A natin, sa Terminal 1 natin. Sino po tumama dyan? Si C. Sino tumama kay Terminal 2? Si B. Sino tumama kay Terminal 3? A. O, di ba? Collective bargaining agreement. Nakasunod? So, yung dating positive naging negative phase sequence. Ha? So, yan yung principle ng left, right, at saka yung up, down. Ha? So, ganun na. Okay, so mahalaga yan sa motor natin. No? Mahalaga yan sa motor operation. Sige, tuloy natin. Punta tayo sa next. Okay? This is now a forward reverse. No? O, explain natin. No? Na-explain ko na yung principle pa lang pala yun. Di ba? Principle pa lang yun. So, meron tayong tinatawag na forward contactor. Then we have the reverse contactor. So, tingnan nyo sa reverse contactor. Di ba? AB, BC, CA. Sino pinagpalit natin na pase? Na line. Na two lines. Tingnan nga natin. Ito, okay na sa forward. As is lang siya kinonekta. Ngayon, ito yung reverse contactor natin. O, yan, kukunin natin ito mamaya. Ha? Yung mga gusto mag-avail mamaya. A-actual natin yan. So, ito. Phase A. Tapos, nadaloy dito. Di ba? Dati, ito kasi ABC, ano? ABC. No? A, pero saan napunta dito? Napunta sa C. Tingnan mo itong C. Saan napunta? Sa A. Ibig sabihin, CA ang napagpalit mo. Di ba? Parang din ito. Yung A at saka C. So, siya yung napagpalit mo. So, ito yung control circuit niya o yung power circuit. Ito naman yung kanyang control circuit. Control circuit natin, meron tayong forward push button, reverse push button. So dito, it's either meron kang limit switch dito ni forward at limit switch ni reverse. So kung wala kang limit switch, no, pwede namang wala na nitong limit switch. Pinapakita ko lang yung limit switch dito kasi dito sa operation na to, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung application. Actually, may tao dapat dito. Ayan. So, halimbawa, transfer mo tong load na to, tong gamit tong object na to from one place to the other. Medyo nakita nyo, maikli na lang yung distance. Pero sabihin mo, malayo yung distansya niya. 100 feet, halimbawa, distance niya. So, may conveyor system ka, di ba? O kaya may crane ka. Ilipat mo tong object na to dun sa kabila. So, pipindutin mo ngayon to, yung push button dito. Okay, forward, back. O, di ba? Nag-load ka na. Okay, pindutin mo na to, back. Ito, aandar ngayon to. Ito may limit switch dito. Pag tama mo dito sa limit switch, yung open niya magiging close. Yung normally open, magiging close. So, i-unload mo na ngayon. Ito, yung load dito, tatanggalin mo na, andito na ngayon yung workload mo. Okay? Tapos, pipindutin naman ng isang tao dito. So, babalik naman. Patatama, hihinto naman yung motor. Maglo-load ka ulit. Dito ka maglo-load, dito ka mag-unload. Okay? Pipindutin naman ng tao rito. Pag pindot niya rito, aandar to.
itatama dito. Mag-upload na naman dito. Pipindutin na naman to. Pag pindot niya, mag-load na naman dito. Pagka-load, pipindutin na naman. Para sila plaka, di ba? Gets nyo na yun, di ba? Sige, punta tayo sa control circuit natin. Yung sa cable car na sinabi ko sa inyo kanina, yung forward reverse na gano'n, okay, yung operation niya. So ganito po, napakasimple lang, no? Full forward, full voltage pa rin naman po ito. I'm sorry dito lang, di lang nailagay ng aking kasama dito sa 11 and 12. Dapat ito ay normally close, no? Yan, daan lang natin, normally close yan, ha? Ayan, no? Sige pindutin nga natin itong forward push button. Ano ba? Pagka-forward. Pak! Pinindot mo rito. Dito dadaloy. Dadaloy dito, di ba? Okay? Kasi close na to. Okay? Huwag nyo muna intindihin yung limit switch na yan. Huwag nyo na lang intindihin yan. Dito na yan. So, energize na yun yung forward. Kaya yung forward mo na main contact will become close. Energize na yun yung motor mo. Tama? Okay. So, at the same time, pag na-energize nyo itong forward na holding coil, di ba ito normally close? Kasi 11 and 12 yan eh. Diba? So, ito ay mag-o-open. Kaya siguradong hindi yan mag-reverse. One at a time yan. Kasi may interlock eh. Diba? Yun ang purpose ng interlock natin. So, energize na kayo niya. Okay? So, syempre, latching effect, energize to, mag-close to. Para kahit bitawan mo yung forward, continuous pa rin yun. Okay? Yan. So, ganoon din naman pagka-reverse ang pinindot mo. Let's say, in-stop mo na. O pag-reverse ang ginamit mo, pak, ito. Yan. Dadali yung kuryente dito. Okay? Dito. So, may energize mo ito. Reverse. Kasi ito normally close yan. At the same time, ito ay mag-o-open. No? Kasi interlocking niya nga yun. So, may energize naman yung reverse. No? De-energize yung ating forward. So, pag na-energize mo yung reverse, mag-close lahat yun. Yung A, no? Magpapalit yan, no? Eh kung contactor na ito, konektado sa A, tapos ito kay C. No? Ibig sabihin si A and C. Tapos ito si C, konektado kay A. Pinagbaliktad mo yung dalawa. Interchanging any two leads. Nawa po ba? So, ganun po ang ginawa natin. Okay? Then yung forward-reverse motor control. Okay? Then, punta naman po tayo sa primary resistance starter. Ito naman po yung yung reduced voltage starter na tinatawag. Tingnan nyo ha, di ba sabi ko sa inyo, ang trabaho ni starter is to reduce the inrush current. Paano mo i-reduce yung inrush current? Gusto mong pababain yung starting current kasi nga mataas yung starting current eh, di ba? Ano gagawin mo para bumaba yung starting current? Pababain mo ang starting voltage. Nakuha po ba? So, pababain natin yung starting voltage, ha? So, ganun ang gawin natin. Nakasunod ba? Okay, so primary resistance. Explain ko muna yung basic principle niya. Paano ba yung principle ni primary resistance? So, ganito yun. So, simple lang ang kanyang principle. So, ito yung load natin, which is our motor. Yan, ha? This is our source voltage. Ito yung source voltage natin. VS. Let's say may voltmeter tayo dyan, ano? Tapos ito, load voltage natin. Yan. Sige mo, voltmeter ito, tsaka ito. No? Tapos, maglalagay tayo dito ng voltmeter din. Okay? Let's say, voltage mo dito sa resistance unit mo. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng contact dito. Kasi, ang principle niya, may contact na nakaparallel doon sa resistor. Normally open. Okay, so let us take the Kirchhoff's voltage law at this loop. What is the Kirchhoff's voltage law? Let's forget the KVL. Powerhouse chop-chop law. The voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. Tandaan nyo yun, ha? The source voltage is equal to the VL plus your VR.
Okay? Tama ba yun, sir? Maniwala ako dyan. At titingnan natin. Lagyan mo ng polarity, plus, minus, plus, minus, plus, minus. O, magki-KBL ako ha. Tingnan mo ha. Anak lang naman ni KBL eh. Hindi natin kakalimutan si KBL. Siya yung tatay ni Powerhouse Chap-Chaplo. Si Powerhouse Chap-Chaplo, galing lang yan kay KBL. Ito ang tatay. Yan ang ama, di ba? Si KBL. Diyan galing yan. Paano yan, sir? So, ganito. Ito yung tracing mo, di ba, no? Ito yung circuit tracing mo. Saan siya lumabas kay BS? Positive, negative? Positive. So, therefore, that is positive BS. Saan siya lumabas kay BR? Negative BR. Kaya minus BR. Saan siya lumabas kay BL? Negative. Kaya negative BL. That is equal to 0. That is a Kirchhoff's voltage law equation at that loop. Tama ba? Now, negative, negative, let us lipatize. Transpose. So, BS is equal to BL plus BR. O, dyan ang, pwede yun din yan, di ba? Kapakahirap ka pa magaganito. Forget this. Okay? Ganun lang. Just simply, the voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. Okay? So, tandaan niya, ha? Sinama yan ni Engineer Erickson doon sa comment niya sa Facebook namin. Tignan niyo. Very useful ang chap-chap law ni Sir Marinay. Ayan. Sa board exam. Parang ano ba yung sabi niya doon? Ang lumabas daw, 60 to 70% lumabas. Wow. Pag ang isang review center, the total number of items sa board exam, nabibigay niya yung 60 to 70%. That's something. Dahil mo pa may leakage niyan. Bisa may leakage ka nga, di man totoo eh. Para lang mabili yung leakage. Sure na yan, dito na kayo mag-pressure coaching ha. Ito, may hiwaga tayo. Binili ko to, 500,000. Sure po to. Patok yun na sa loob. Sari-sari na, mabenta lang eh, no? So, kayo maniwala lang, dito totoo yung mga ganun, ha? So, dito tayo, stick tayo sa basic, sa principle, sa knowledge, no? Ito magiging top. Dito ka magtatap, dito ka magiging engineer. Di ka ba na konsensya? Naging top notcher ka? Bahid ka lang pala sa loob. Habang buhay mo dala yun, tama? Mas maganda yung pinaghihirapan, di ba? So, eto ha. Ito na siya. During the starting condition, what can you say about the voltage in the motor? No? Kung halimbawa ang voltahe mo rito 230 volts. Pwedeng ang voltahe dito 200 volts lang. Yung 30 volts na punta rito, tama ba? 230 kasi ito eh. O, di bumaba ang voltahe rito, naging 200 volts lang. So, the lower the voltage, starting voltage, the lower the starting current. No? Okay? Meron kang resistor na ginagamit. May voltage drop sa kanya. Eh, meron kang timing relay dyan. O orasan ngayon ni timing relay. Halimbawa, 3 second setting. 1, 2, 3, pak! Ano mangyari? This will become close. So, kung close po yan, ito yung resistance unit natin. May dadaloy pa bang kuryente sa kanya? Wala na. Kasi bypass na siya. Diba? Bypass na kasi yun eh. Kahit tanggalin mo na to, wala nang effect. No? Yata ako nasundan ng iba. So, tanungin ko kayo. Basic lang. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. What is the total resistance? Simple-simple naman yan, sir. Walang hiwaga niya. Ha? Tama naman eh. 6 ohms. Eh kung lalagyan ko kaya siya ng ganito. What is the total resistance? Tama. 4 ohms. Ano naging principle sa inyo? Tandaan natin na ang ohm meter, ang susukatin niya lang na resistance path, yung dadaluyan ng kuryente. Tandaan niyo yun, ha? So, dadali ngayon. Kung isipin mo, meron kang voltage source dito. Kung meron kang bypass conductor dito, yung short circuiting conductor na yan, ito yung bypass conductor, ginagawa ng Meralco yan, ha? Di ba, sa service point, let's say, ito yung service drop mo, ito yung service drop mo, ito yung service entrance mo. Pag hindi maayos ang pagkaka-splice niya, lalagyan pa nila yan ng bypass conductor dito para mas sureball yung connection mo. No? Mas well-bonded.
So, dadaloy po ang kuryente po dito pag may bypass conductor. Kaya nga tawag sa kanya bypass eh. No? Kaya kahit tanggalin mo na si 2 ohms, wala nang kwenta yun eh. Kasi binaypass mo na siya. Nakuha? Zero resistance. Siyempre, mababang resistance nito. Sa kanya na lahat yung kuryenteng dadaloy. So, kung sino yung dinaluyan ng kuryente, yun ang susukatin lang ng ohmmeter mo to get your total resistance. So, therefore, nag-series lang yung 1 at yung 3. Kaya ito ay 4. Sana naintindihan ako ng per year. Okay? So, ayan. Kasi yung level ng pagtuturo ko, sinisikap ko maintindihan ng first year. No? Yung PPR, I suppose, alam nyo na yan. No? Lalo naman. So, eto ha. So, ganon. Ulitin natin. During starting condition, meron kang voltage drop sa resistor, mababa ang voltahe sa motor mo. Kasi nga, naghati kayong dalawa sa voltahe. No? Okay? So, 3 seconds lang yan. 1, 2, 3, pak! Not close to. Dadali yung kuryente rito, hindi na dadali dito. Ngayon, pagka wala na rito, ano voltahe rito? 0 na yon. Wala na, shorted na yun eh. So, ibig sabihin, your source voltage must be equal to the load voltage already. If that is 230 volts, this is also 230 volts already na. No? So, that is just the principle behind. So, explain natin yung mismong circuit natin. So, tingnan po natin yung ating control circuit. Ayan, tingnan mo yung circuito mabuti ha. Ayan yung circuito. Yan. I-connect natin mamaya ito plus. I-connect natin lahat yan mamaya. So, ito yung start natin. Pag pinindot natin yung start button, pinindot natin, dadali po yung kuryente dito. May energize sino? Yung S contactor. Sino ba may energize? TR? R, hindi pa, no? Kasi normally open to eh. So, S at saka TR, di ba? Energize. Makinig ha, tingin mabuti ha. So, energize yung TR mo, tsaka yung S mo, close to. Once this becomes closed, the current will flow here. Diba? Nakuha yung S? Dinaluyan yung resistor. Yan ay dadaluyan lang sa loob na depende sa setting mo ng timing relay. Let's say 3 to 5 seconds. Ha? 1, 2, 3. 3 segundo mo lang yan gagamitin. Pambihira siya, 3 segundo lang pala gagamitin yan. Ano ba resistor yan, sir? Magkano ba yan, sir? Meron niya 100,000. Ang isa. Baka kalat, sir, hindi ba yan yung resistor sa electronics? Yung merong ano? Yung battery require yung, di ba yung may ganon? Di ba merong ano doon, yung color coding? Baka kala nyo yung 25 resistor. Hindi yan. Ibang resistor yan, wire wound yan. Mamahaling resistor yan. Sir, meron ba kayo yan? Wala. Pero may improvise ako dyan. Mape-perform pa rin natin dyan mamaya. What's important is you know the principle. Yun ang mahalaga. Tandaan nyo, lalo sa board exam. Sir, basic na basic lang ang mga tanong sa board. For the last 5 board exam, mula nung nagsimula yung 100 items na yan, sir, ang dali lang ng board kung talaga nakapag-aral na. Kaso, sir, hindi ako nakapag-aral. Kaya, sir, nagsisisi ako. Pangit na yung tsura, may iyak eh. So, totoo lang, ang dali lang ng board. Hindi ko na napasadahan lahat yung mga tinuro niya, sir. Panay kasi yung panlalaki. Panay kasi yung pang-ano eh, di ba? Mulakbol, di ba? Basketball, barkada, di ba? Alak, ayan. So, ganun ano, ha? Oo. Pag pumunta ka sa Pantis Point, saan ba ang maganda tambayan ngayon? Yung sold ka na. Minsan yata yung 1,000 kulang pa eh, no? Para happy-happy, ano? Ano? Yung pag 1,000, masaya na yun. Sama na pamasahe mo lahat, masaya ka na doon. Hindi ka pa masaya doon, no? Eh yung mamaya, 1,000 lang, masaya ka na. No? Ayan, pag-isipan niya, ha? So, start push button. Sir, may offer pa ba kayo niyan? Wala na. Yung next class niya, 3,000 na. Ito, pangako ko sa inyo. After nito, wala na. No? So,
Yung next batch namin, 3,000. Well, kung magkakaroon, hindi ko maipangako kung kailan ulit. Hindi ko masabi. No? Okay? So, start button. Start button. Basta yung sa December, 3,000 po yun. So, start button. Pag pinindot natin yung start, kasi nga ginagawa kong lecture na sa inyo, hindi ako ganito magturo doon sa seminar lang na free seminar. Kung napansin nyo, ina-elaborate ko talaga. Kahit umabot tayo ng alas 12, alas 3 dito. No? Gusto ko i-elaborate sa inyo ito. So, ito yung start button natin. Di ba? Na-energize mo yung S mo. Di ba? Dumadali dito. Na-energize mo yung TR. Di ba? Let's say 3 second setting. Okay, 1, 2, 3. This is open. Time to close. Pak! So, naging close na po ito. Tama ba? At saka ito, nung na-energize to, kanina pa rin close to. Tama? Latching yan eh. Diba? Dadalo yung kuryente dito. Energize mo yung R. Once this R becomes energized after 3 second setting, this will become close. That 3. And the current will flow here, bypassing your resistance units. Na? Pambihira siya. Mahal-mahal pala ng resistance unit. Hanggang 100,000 pala ang halaga niya. At may ganyan pa. Hindi bale, pinotektahan niya yung bilyones ng motor mo. Yung unang dating ng kuryente, yung unang bukso ng kuryente, yun ang pinakamataas. Yung transient. Kaya pag nag-brown out, i-off nyo lahat kung pwede nyo babani yung panel board nyo sa bahay. Tapos tanggalin nyo yung mga ref nyo, yung saksakan. Ako ganun po, ang ugali ko pag may brown out sa akin. Tinatanggal. Kasi pwede masira yung equipment natin pagka brown out. Okay? Huwag lang yung main lang ang bababa mo. Dapat pag binaba mo, tanggalin mo na yung mga equipment mo, appliances mo, no? Para hindi masira yung mga gamit. Due to transient current. Auto transformer. Ito, auto transformer. Mamaya, kakabit din natin yan. Yan. Meron ba kayo yan? Wala. Wala. 1,000 yan eh. Hanggang milyones yan eh. Pero may improvise ako dyan. Magagawa natin yung principle niyan. So, gagamit tayo ng transformer top setting. Let's say 65%, 80%. Tingnan nyo, explain natin yung principle. Mas mahalaga yung principle. Tandaan nyo, yun ang pinakamahalaga, yung principle. No? Ito yung circuito niya, auto transformer. So, tingnan nyo yung connection. Medyo complicated siya, no? Yan, meron tayong S, meron tayong R contactor dito, meron tayong Y contactor. So, dito hindi 1314 ang ginamit, 1 and 3 instantaneous. Same function din siya, no, as the auxiliary na 1314. So, tingnan po natin ha, pindutin natin yung start button. Tingin ha, ang principle niya kaparehas lang siya ng resistance unit, no? Primary resistance. Ang difference lang is meron siyang inductance. Kaya mas ina-apply siya sa mas mataas na voltaheng mga motor. Kasi meron siyang inductance. Kaya niyang mas pababain yung voltahe sa source, sa load dito sa motor natin. Mas bababa ang voltahe dito. Mas maganda yun. With the use of auto transformer. Kasi kung resistance unit, resistance lang. No? Wala siyang X sub L. Di ba gano'n sa AC circuit? Ito may ibig sabihin, mas malaki ang voltage drop mo dito. Dito. May impedance ka na dyan pumapatak. Ito yung source voltage mo. Okay? So, halimbawa, kung ito ay 600 volts, pwede mo pababain yung voltahe dito, 400 volts, tapos 200 volts yung voltage drop dito. Pwede yun. No? So, ito ha, pindutin natin to, pa. So, dadalo yung kuryente from line 1, here, energizing your S and your timing relay. Yan, na-energize na, di ba? Na-energize yung S. So, this will become close. So, the current will flow here. Ito, nakita niyo sa transformer, dinaluyan yung winding ng transformer. And that represents your resistance and your inductance here. No? Dadaloy dito yan. So, papunta na doon sa motor natin. Yan. Pati yung Y energized din. So, close na yun. So, Y connected na to. 3-phase Y connected na yung winding ng auto transformer natin. So, eto naman po yan. Dadaloy po dito. Ganon din po dito. Dito na yan. Kung ang setting mo ay 3 seconds, sa loob lamang ng 3 segundong mangyayari yun. Yun.
Ano? So, energize mo ngayon yung TR mo, tapos energize din yung Y. Halimbawa, ang setting mo, 3 seconds, di ba? Na-energize mo yung TR, ito kasing 1 and 3, contact siya ni TR, timing relay. So, once na ma-energize po yung timing relay po natin, no? This will become closed. Latching yan. So, kahit bitawan mo na yan, naka-energize na yan. Ayun. After 3 seconds setting, this is normally close and normally open. Ang ibig sabihin ng broken line na yan, sabay yan, sabay. Ibig sabihin, let's say 1, 2, 3, pak, this will become open. Mag-open to, ito naman mag-close. Paano yan? Let's say this is close, this is open. 1, 2, 3, pak. No? See? So ito nag-open, ito ay close. So ganun po ang mangyayari dyan. So, pagka nag-close yan, di ba? Nag-close. Ito, 8 and 6, ito open na to. De-energize na tong Y. So wala nang dadali na kuryente. Open na kasi ito eh. At saka di ba, ito, nag-close na. Na-energize mo to. Di ba? Nung na-energize mo si R, ito ay ma-open. Interlock ngayon yan. Di ba? So, de-energize ngayon yung S. Open ngayon to. So, saan na ngayon dadali yung kuryente? Dito na po yun. Dito na. Tatawid na siya dito. Dito. Diba? Diba? So, makikita mo, dadali pa ba rito sa transformer winding after the 3 seconds? No more. 3 segundo mo lang siya ginamit. Nakuha po ba? Sa likod po. Nakakasunod? So, yun po yung basic operation. Iano po natin, i-connect po natin by principle, nagagawa po. Yung winding, papalitan lang natin ng lamps, pwede po. Na-experiment po namin, yung Sunday lang po, napagana po namin. Yung principle, papakita ko po sa inyo. Pero ito, makukonect po natin lahat po. Kasi napakamahal lang po nitong auto transformer. Kung may pera lang po kami marami, bibili ako niyan. No? So, ayan. Itong auto transformer. So, punta na po tayo. Okay, this is the last. This is our Y delta. Y delta starter. Ayan. Ito ang pinakamatipid na starter. Kaya lang, limited din ng kanyang capacity. Ano? So, ito yung Y delta starter natin. Bakit siya pinakamatipid, sir? Kasi ang gamit mo, puro contactors lang. Na? Wala kang resistance unit, wala kang auto transformer. No? So, ito yung starting current. Hanggang 200% of the motor rated current. Pwede, from times 9 or 900%, magiging 200% na lang. No? So, pwede yun. 33% of the normal starting torque. Ibig sabihin nung naging 1/3 na lang yung torque. Pag gumamit ka ng Y delta, ano ba ibig sabihin ng torque? Kaya engineer lang sa sipa ng motor. Anong sipa? Ayan. Yung yung pang-ikot ng motor, yun yung torque eh. Yung rotational force ng shaft niya, yun yung torque. That is the moment, the rotating force, the twisting force of the motor. Okay? Pag gumamit ka ng Y delta, minsan yung motor parang gumaganon eh. Malakas. Pero pag gumamit ka ng Y delta, mahina lang yung niya, yung torque niya. Okay? So, ito yung ating power circuit. No? Mape-perform natin to. Kung gusto nyo mag-exam sa TESDA ng NC3, sa mga technology, even engineering, memorize nyo circuit nito. Laging binibigay ito sa TESDA NC3. No? Pag nag-training kayo mamaya, pwede na kayong pumunta ng TESDA kung gusto nyo magkaroon ng certificate from TESDA. NC3 na agad yun. No? Certification. Yan. So, gano'n na. Kaya lang may requirement ng TESDA, minimum of 10 students, no? Para ma-assess ka ng TESDA. So, applicable po ang Y delta starter natin sa, applicable siya sa 6 leads out and 12 leads out, no? Na mga motor, no? 6 at saka 12 leads out motor. So, punta po tayo dito sa principle niya muna. Naalala niyo ba yung Y at saka delta connection? I-apply natin siya doon,
Okay, so naalala nyo ba yung Y connection? O, delta muna tayo. Delta connection sa 3-phase. Pag delta, the line voltage is equal to the phase voltage. Ha? Yan yung delta natin. No? Okay, so yung delta natin, bawa, ito yung winding mo, no? Yan, ha? Yan. Halimbawa, ito yung line voltage mo. Voltmeter ka rito, ano? And this is your phase voltage. Pag sinabing phase voltage, siya yung voltahe sa coil mo, sa winding mo. Okay? So, why they are equal? Bakit po sila equal? Because they are simply connected in parallel. What's the proof? Ayan o, yung load. That's the node. Parang alam may dalawang ganyan. O, ito yung BL mo, ito yung B phase mo. Parallel lang, equal voltage, di ba? Pagdating naman po sa Y connection, tingnan mo yung delta ha, kasi di ba meron ka ditong A, meron kang B, meron kang C, di ba? Meron kang winding. Si winding natin ay AB. Sino to? Nakakabit kanino to? Kay DC to. Kanino nakakabit? CA. Usually sa electrical, it's not AC, CA. AB, BC, CA. Okay? So, pagka ano natin, BL natin, so BL is equal to square root of 3 times B phase. So, your B phase now is equal to BL over square root of 3. Na? So, yan yung basic principle, di ba? Sa 3-phase AC circuits natin, di ba? Nakasunod po ba? So, eto ngayon yung ating winding ng motor natin, di ba? So, meron tayo dito line voltage. Where is the phase voltage? This is now the phase voltage. The voltage across the coil. But the voltage across the coil is simply what? VL over square root of 3. Na? Halimbawa, ang voltahe mong in-apply dito ay 600 volts. Pakidivide nyo nga mga engineer. Over square root of 3. Ilan na lang yon yung winding natin? 600 over square root of 3, that will reduce to around 57.7%, ano? Di ba? Halos kalahati, no? Ilan siya? Gamit ka na ng Casio ES Plus, ha? Ipahinga mo na yan. Ano? 346, approximately 346 volts. Ibig sabihin, bumaba yung voltahe. Kaya tinawag yan na Y-delta starter. Bakit tinawag na Y-delta starter? Y connection siya. Etong simple pa lang na to. Tinanong na sa board. Pag gumamit ka daw ng Y-delta starter, ano daw ang connection ng motor winding during starting condition? What's the answer? Letter A, Y. Letter B, delta. Letter C, it can be Y, it can be delta. Letter D, parallel. Ano sagot? During the starting condition, Y connection yan. Starting condition. Tapos magiging delta na yung winding niya pagka ano na siya. Running condition. Kung ang setting mo ay 3 or 5 seconds, na, 5 segundo lang siyang Y connection. Pinababa ang voltahe ng sir? Bumababa ang voltahe? Yes. Bumaba po ba ang voltahe? Yes. The answer is yes. Kitang-kita naman po sa principle natin. Gusto niyo mapatunayan? Balik ko pera niyo pag hindi totoo ito. Yung theory na ito. Magsusukat tayo, may tester. Approximately, the line voltage over square root of 3, ito magiging result ng voltahe sa winding ng motor mo. That can be operated. Ginawa namin yan, motor at saka yung lamps. Parehas lang ang principle. Ginagawa namin ito when I was teaching in UE. Pwedeng motor, pwedeng
Lamps. Pwede na. Kahit lamps lang. Mahalaga yung prinsipyo. Pinakamahalaga yung prinsipyo, class. Tandaan nyo, hindi na babayaran yan. Okay? So, starting condition, ha? Ibig sabihin, 600 volts yung motor ko. In-start ko yung motor ko. Ano ang voltage doon? Kasi ito yung dapat mong pangalagaan sa motor eh. Kasi ito yung dinadala sa rewinding shop eh. Yan yung ginagawa ni re-rewind nila eh. Ako ha? Ganun yan eh. Oh. Di ba? So, Y connected po yan. Ngayon, after the 3 second setting, let's say, 1, 2, 3, pop, that will become what? Delta na ngayon. Yung dating 346 volts, ano na ngayon ang voltage dito? Magiging 600 volts na siya. Nakuha ba? Did you get that? Is that clear? Okay, sige. So, punta tayo dito, ano po? Yan yung basic principle niya, no? Yan yung basic principle. Punta nga tayo sa control circuit muna. Sandali, dagdag ko lang po ito. Tandaan natin na ang winding natin dito, okay? So, remember, this is A, this is B, and this is C. So, this is your terminal 1. This is your terminal 1, terminal 2, and this is your terminal 3. Ano? So, ayan siya, di ba? Ayan. Tapos, ito. Ito, terminal 4. This is terminal 5 and terminal 6. Etong winding na to, saan nakakabit to? Kay A, pupunta sa neutral. The neutral yung nasa gitna. That is the neutral point of the motor. This is your AN. And this is your what? Your BN. And this is your what? Your CN. Nakuha ba? So, pagka delta, AB, BC, CA. Pag Y connection, AN, BN, at CN. Ganun din naman sa beauty pag nade-design ka ng 3-phase system. No, dalawang klase kasi ng 3-phase. Pag nakita mo, pagka nakakabit yung mga breaker mo sa AB, BC, CA, delta connected yung mga load mo. Pero kung makikita mo, AN, BN, CN, ibig sabihin may neutral ka. Sometimes meron ka pang ground. No? So, ibig sabihin, Y connected yun. No? Sige. Ha? Ano yun? Ano ba pagkakaiba ng neutral sa ground? Pagkakaiba ng neutral sa ground. Spelling. Piloso ko to si Engineer Marina eh. Sayang ang oras ko dito. Matin pa naman ako ng seminar. E di, sagutin na. Ano daw ang difference ng neutral sa ground? Ayoko sanang ituro sa inyo ito eh. Kasi tinanong eh. Nire-reserva ko sana ito dun sa design course namin eh. Actually, okay na yung principle, no? Siguro additional knowledge na lang. Ano daw difference ng neutral sa ground? Sige, sasagutin kita. Papatulan kita. Okay. Sometimes, they are the same. Sabi. Pero may mga panel board, with due respect to this master electrician or electrician technology, mas alam nila yan. Pag tinignan mo ang panel board, minsan meron kang ground terminal, or neutral terminal. Sometimes, isa lang yan, yung neutral at saka ground. Pag may mga pagkakataon, magkaiba yon. Bakit ko sinabing sometimes parehas lang yan? If you have your transformer here, no? So, ayan. Ito ngayon yung neutral mo. No? Ito yung papunta dun sa ground. Ayan. So, neutral. Per se, pag sinabi mong neutral, it is a conductor that is connected to the ground or to the earth. The ground is also known as the earth. No? This is your neutral. Neutral conductor. That is your neutral. Neutral conductor, neutral point. So this is your
grounding electrode conductor. That is your grounding electrode na nakakabit sa ground. So pag sinabing ground, siya yung earth mo. Yeah? That is one difference. Pero kung titignan mo yung linya niya, conductivity niya, iisa lang yun. Okay? Since tinanong mo to, hanggang alas 4 tayo, ha? Tinanong mo. Dadagdagan tayo ng 3 oras. So, i-explain ko na to. Doon na lang kaya sa may bayad. Di ko rin. Bayad ka muna. Alam mo ba, nabayaran ako ng kumpanya na papakonsulta sa akin. Baka sabihin mo naman, mayabang ako. Hindi sagutin na kita. Sige, patulan. Hindi, biro lang. Pares kami taga-UE nito. UE ang bata na yun. Ayan. Tulungan mo ko, ha? Ayun na, sadyante yan. Hindi, tinulungan na ako kahapon niya. Sige, ganito, ha? Kasi may tinatawag na grounding conductor. May tinatawag na neutral conductor. Yan, matutuwa mga R&D sa akin dito. Isa yan sa pagde-define kung ano ang difference nila. Kasi may tinatawag na 3-phase 4-wire system. Kasi dinidiscuss mo ito sa electrical design course namin. So, I think this is already out of the playing court. Out of the topic. Since nakakita niya kasi yung neutral ko, hindi ko na sana nakita yun. So, eto ha. Pag sinabing neutral, okay, it can be a neutral point, neutral conductor. Eto siya. Ano silbi ni neutral? Kung meron Y connection, kailangan mo yung neutral para ma-utilize mo yung voltahe mo. Halimbawa, meron kang 380 volts na line to line. Yan. Pang-building na kasi itong tinanong niya eh. Gusto mong makakuha ng 220 volts. Ang line to line mo, 380. So, ang BL mo, 380. Pag nasagot ko ito, mag-enroll ka na ha. So, ito ngayon yung phase voltage mo. Yan. So, the phase voltage is what? BL over square root of 3. Isn't it? So, will you calculate the 380 volts over square root of 3? What's the answer? That is approximately 220. Is that 220? What's the answer? 220. Okay. Ano social daw? Ganun. 220? How old are you? 21? 22? Okay. So, ito. Ayos ba tayo dyan mga chow? So, ito ha. Nakuha nyo na ha. Nakuha nito ha. So, na-achieve mo yung na-achieve mo yung 220 volts using the neutral conductor. Ay, trabaho ng neutral. Pag sinabi kasing ground lang, sabi mo ground, it refers to the earth. It refers to the earth. Pero pag sinabi mo neutral conductor at saka grounding conductor, abay, magkaiba yun. Kasi ang tanong niya lang, what's the difference between neutral and ground, di ba? Yun ang tanong niya. Hindi, nasagot ko na yun. O gusto mo, dagdagan ko pa. Hindi, dagdagan ko pa. Tinanong mo na eh. So, yung neutral, wire yun, dyan. Tsaka ito, neutral point. Yung ground, yung pinagsususukan ng grounding electrode. Yan. That is a 3-phase 4-wire. Dagdagan ko pa, ha? Dagdagan natin. So, have you heard about the 3-phase 5-wire? Makinig kayo ha, tinuro lang to sa amin ni Sir Jimenez ha. Tuturo ko sa inyo, naku mahal ang binayaran ko para lang ako magkaroon ng knowledge sa ganito. O, sa inyo, libre lang. Nanumbat pa eh, no? So, hindi naman. Medyo lang. So, ganito. So, this is your A. This is your B and this is your C. So, nasan yung ground? Di pa nga tapos eh. Ito. That is your neutral conductor. And this is the 3-phase 5-wire. This is the 5th wire. That is 1, 2, 3, and 4. And this is the 5th wire. That is the ground. Did you encounter this in your school? In our school? What about in the other engineering school? What about, may taga-UST ba rito? Dito ba? Bumalik ba yung taga-UST? UST po. UST. First day, may mga taga-UST eh.
Sa PLP, na-encounter niyo ba itong 3-phase 5-wire? Honestly, yung totoo lang po, huwag kayong mag-invento para lang mapuri kayo. Sabi mo, ano mo. Pagka alam mo, tatanungin kita. Alam mo sige tuloy natin para masyado tayo, para hapon lang, hindi gabi. So, anong difference ng neutral sa ground? Okay. Kasi napakahaba ng explanation. Kung gusto niyo yung pinaka-detalye, sa design course, ibigyan kita ng pahapyaw na sagot. Yung neutral, kulay puti yan. Ay, maniwala. Electrician kayo. Electrician. Pag neutral puti, tama ba yung sinabi ko? Electrician. Tama ba yung sinabi ko, sir? Kailangan. Pag neutral puti. Ilan taon ng electrician? 9 years. 9 years. Hindi mo na maluloko sa actual yan. Sino papier ng e-eraser? Hindi mo maluloko sa... Mas magaling sa atin sa actual yan. Ha? Hindi mo na maluloko yan. May mga panel board may neutral. Tapos, may mga panel board, mayroong ground terminal. Magkaiba yun. Yung neutral conductor, color white yan, usual. Isang kulay, white yan. Ito namang ground terminal, green. Yan. Opo, yan. Ayan ha. Okay lang naman. Hindi ko sinabi yung pumukot yan. Yan, nasagot ko na. Ito white, ito green. Paano ba, sir? Doon na lang. Yung dito pa lang, nasagot ko na yung tanong mo, di ba? Solve ka na doon, di ba? Pag sinagot ko pa to, solve ka na. Okay na yun. Sige. Para wag na tayo mapunin. Yan. Ang neutral, ito yan, di ba? Kailangan mo yung neutral para makakuha ka ng kailangan mo, pinauso ito nung isang engineer, si Engineer Jess Santos. 400 volts. Totoo ba patay na si Sir Jess? Tingnan na niya si Engineer Pinakina. Jess Santos. Siya raw ang nag-introduce nito sa Meralco, sa field, sa electrical. Yan ang contribution niya. Nagsaseminar to sa IIE. So, kung gusto mo makakuha ng 230 volts na nominal voltage ng Meralco mismo, kakabit mo daw yan line to ground. Yan, ha? Meron ka ditong meron ka ditong outlet, no? Pan 3-phase system. So, meron ka yan, ha? So, eto daw, let's say sa isang linya sa pase, kay B, halimbawa. Imagine mo, outlet ito sa isang industrial or commercial building. Eto naman, yung maikli, pupunta siya sa neutral. Eto naman, pupunta sa ground. So, another difference niya, magkahiwalay sila, no? Ito, papunta sa neutral to. Ito, papunta sa ground. Solve ka na dyan. Bitin ka, bitin. Sige, para malubos ang ligaya mo. Di ba, kakabit mo ito doon. Ito. Tama naman na pag kinabit mo dito ay nakakuha ka na ng 230 volts na kailangan ng opisina mo, di ba? Para sa mga ilaw, mga appliance, tama? Yan ang silbi Sir Nugram. Siya yung bilog, di ba?
Ang difference pa niyan, ito flat, ito below po. Bakit? Hindi din yun na. Kulay, iba kulay. Tama? Tama? Parehas lang yun eh. Huwag ka iba. Sabi mo lang, difference lang. Doon pa lang, solve ka na nga eh. O, so solving ito lalo. Arahay-nahay ka na. Dito. Ang neutral, para mo makuha yung utilization voltage na kailangan. Ayan. Ang ground, halimbawa, equipment mo, meron kang dishwashing machine sa isang hotel. Dish, alam niyo ba mayroong ganong makina? Dishwashing machine. Lalagay mo lang yung pinagkanan mo, ugasan niya na yun. Mga tamad maghugas ng pinggan. O kaya washing machine. O, di ba? Yan. May ganun mga makina. Punta kayo sa mga hotel. Dishwashing machine. So, ano ba ang karakteristik ng washing machine, dishwashing machine? Anong karakteristik ng mga yan? Ano yan eh? Wet location yan, di ba? Basa. Yan. Pag ikaw ito, halimbawa, ikaw to. Pag yung isang live wire, di ba? Tumama dito, eto puso mo, tatamaan ka ngayon, ha? Ayan. Malulunod ka kayo, makukuryente ka. Ha? Kasi, bakit pagkakaganyan? Grounded di ba? Halimbawa, wala kang ground. Wala ka kasing ground makukuryente ka. Ha? Matay ka. 200 milliampere daw, patay na tayo Sa next batch ng mag-introduce ako another ng bagong seminar topic, electrical safety. Tuturo ako sa electrical safety. So, eto ha. Since meron kang ground, hindi lang yun. Pero mag-alala. So, merienda. Meron. Malay natin, maka-KFC naman ng Sige, baka 1,000 student kami. Deal tayo. Okay, enroll kayo. Yun lang. Ayaw nyo. So, eto, di ba? Ngayon, di ba, ano tawag din wala ka kasing ground, makuryente ka ngayon. Magkakaroon ka ng heart fibrillation. Makukompress yung muscle mo doon sa heart mo, ha? Sa heart, hindi sa heart. Makukompress. May hirapan ka kayong huminga. Ngayon, ang trabaho ni grounding conductor, kahit yan magkaroon ng line to ground fault, nabasa yan, o kaya isang live wire tumama doon sa body ng washing machine mo. Tumama doon. Kahit mapahawak yan, pupunta lang yung ground fault current doon sa ground dito. Pupunta na dito, ide-drain niya papunta doon sa ground. Nakuha? Yun ang trabaho ni ground. Para hindi ka makukuryente. Di ba? Malungkot ka kanina. Ngayon naman, masaya ka na. Ayan, rock and roll. Diba? Nakuha ba? Ayos ba tayo dyan mga chow? Tuloy natin ligaya. Okay. Sige, maliwanag ha? Kasunod ha? Tama na muna yan. Basta marami pa kayong matututunan. Ano niyo yung design? Kung ayaw nyo ng motor control training, para sa akin kung tatanungin nyo ako, yung electrical design course namin, it's a must to all engineering student. It is a must. Because electrical engineers are electrical designers. Okay? Para mga architects, di ba? Sila nagde-design ng architectural. Civil engineer, they design the structural. The mechanical engineer, they design the mechanical design. So, yun po ang trabaho natin. Sige. Punta tayo dito. Principle pa lang yung na-explain ko. Wala pa ako sa control, tsaka sa power. Tingin ha.
Dito may konting mali lang. Dapat dito ay normally closed. Tandaan nyo ha, yung 8 and 5 ay normally closed. Ito po, eksaktong-eksakto na experiment na po namin. Ha? Ayan. So, nung last Sunday, experiment namin. At 12 years ko po tinuro sa UE ito, almost every semester. Kaya, wag na kayo magkaroon ng duda. Ano? Enroll na. So, ito ha. So, ito. 8 and 5, normally close. Ito, 8 and 6, normally open. Sige ha, operation muna. Ito, nawala yung guhit dito ha. Ito, guhit. Pindutin mo yung start button pa. Nadala yung kuryente dito. Energize si M1. Sino pang energize? Si TR. Energize siya. Let's say 3-second operation. Okay? Tapos sino pang energize class? Since na-energize tong M1, ito 13-14, close na rin yan ha. Kay M1 din to ha. Dali na rito. So ano ang initial connection niya? Y. No? So, kaya nga Y delta di ba? Y muna, tapos magiging delta. So, Y muna siya. Let's say, after 3-second setting, di ba? Ito normally close. Ito ay normally open. After the 3 seconds, 1, 2, 3, pop. This will become open. And this will become closed. Ngayon, kung nag-open na to, de-energize na yung Y contactor, ano na ngayon tong delta? Energize ngayon yung delta. So, delta na ngayon siya. Nakuha po ba? So, delta na siya ngayon. So, yun lang. Napaka-simple lang. No? Okay? Pero actually, siya pinaka-complicated na circuit pag nagko-connect. Kaya ito ang gustong ibigay na NC3 exam sa test no? Yung Y delta. Sige. Punta naman tayo sa power circuit. Anong katunayan na siya ay Y at delta? Di ba sabi natin kanina, pag Y connection, ulit nga, pag Y connection, saan nakakabit yung mga phase winding, yung mga coil natin? So, AN, BN, at CN, di ba? Pag naging delta na, ano ang connection natin? AB, BC, CA. So, ganun po yan, ano? Sige. During starting condition, ano ang connection niya? Y, di ba? Y muna siya. So, eto. Paano siya, sir, naging Y? No? Kasi nga, di ba, ang Y meron siyang neutral point, di ba? Yan, redraw nga natin ulit. Yan. So, ibig sabihin, meron siyang neutral point dito. Na? So, pansinin nyo, etong Y contactor na to, siya yung pinaka-neutral point. Kung mapapansin mo, ito ay short circuit, di ba? Shorted to dito. So, pag nag-close to, yan. Siya na yung pinaka-neutral dito. Patunayan muna natin na siya ay Y connection. Di ba? Pag sinabing Y connection, nakakabit kay AN. Ito yung A, ito yung neutral. So, ito yung AN. Sino naman to? BN. At sino naman to? CN. So, nakakabit siya kay AN, BN, at CN. So, sabihin natin itong line 1 siya si A. A, B, and C. So, ito A. So, ito yung A natin. Okay? So, ito siya. Dumadaloy. A. Tapos, ito yung A. Tandaan nyo, ito na magiging neutral mo, ha? Yung winding mo, yung isang terminal nakakonect kay A. Yung isang terminal dito sa baba nakakonect kay neutral. Nakuha ba? Okay, nakuha, ha? Balikan nga natin yung connection kanina. Sabi ko sa inyo, mayroong connection niya sa 6 legs out motor. This is 1, 2, and 3. Ha? Ayan. Tapos, this is 4, this is 5, and this is 6. Ibig sabihin, shorted mo lang yung 4, 5. Eto. I'm sorry, this is 6. Yan. So, this is 4, 5, and 6 are short circuited. Ha? So, makikita po natin na yung AN po natin dito. So, ito yung ano natin. Ito makikita nyo itong A. Ayan yung A mo, tapos may winding papunta sa neutral. Ito, A, winding papunta sa neutral. Therefore, siya ay sino ngayon ito? A, N. Sino ngayon itong nasa baba? B, winding papunta sa neutral. Ito rin yan. B, N siya. Tama? Ayan sa baba.
Yung C natin, winding, papunta sa neutral. So therefore, siya ay si CN. Tama ba? So meron ka ng AB, BC, CN, di ba? AN, BN, CN. Okay, that is my connection. 3-second setting. 1, 2, 3, pop. This will become open. And this will become close. Isn't it? So magko-close po ito. 1, 2, 3. No? Pero sabay-sabay yan, ha? Yan, yung tatlo na yan. Anong katunayan naman na magiging delta na siya? Anong katunayan? So, di ba, para maging delta, dapat yung winding natin ay konektado kay AB, ba? AB, at konektado kay, ano? BC, at kay CA. AB, BC, CA. So, konektado dapat siya dyan. A, B, C. Yan ang katunayan na magde-delta yan. Since close ito, di ba? Close to. Sarado yan, di ba? So, tingnan natin, ha? Ito yung A. Tandaan niyo, ulitin ko lang, ha? This is A, this is B, this is C. O, tingnan natin yung mga winding, ha? Ito, paano ba? Kinakailangan, pansinin mo, A, papunta sa winding, going to B. BC. B, going to C. CA. C, going to A. Tingin, ha? Tingnan natin. Kailangan pag tin-race natin yan, may nakakonekta kay ABBCCA. O, sige. Dito. Trace natin, ha? Ito, A ito, ha? A. O, A. Saan siya tumama? A at B. O, therefore, meron na tayong AB. Di ba? Sige. Kay BC naman, tingnan natin. Ito, ha? B muna, B. O, ano siya? B going to C. O, therefore, check out. Dito, check. BC siya, di ba? O, sige. So, sa C naman, let's start with C. Di ba kasi kanina, A bumagsak kay B. Tapos B bumagsak kay C. O, dapat dito, C bumagsak kay A. Di ba? Ito, C ito, di ba? Take two, dali. Kita mo? Di ba? From C going to A. Nakuha ba? O, meron na. Check na, check. O, di ba? Ayos ba tayo dyan? Okay. So, well, that's our seminar for today. So, makikita po natin, ito yung ating contactor. Yung contactor lang po. Matipid pong gamitin. Thank you. Salamat. So, I'm inviting you tomorrow. Very nice topic again. Lahat naman, very, very nice yung mga topic natin. Very useful. Mga topic. Bukas is about, pag-uusapan natin o